Pare, ano ang bumubuo sa isang tao? Yung pangalan niya ba? Yung trabaho? O yung mga alaala? Kung ang sagot mo ay yung pangatlo, paano kung isang araw, magising ka na lang na wala ka nun? Isang blankong pahina. Ganon ako nagsimula. O mas tamang sabihin, doon ako muling nagsimula. Nagising ako sa isang puting kwarto. Amoy alkohol at Lysol. Isang ospital sa probinsya. Base sa luma at kinakalawang na electric pan na umuugong sa kisame. May benda ang ulo ko. Masakit ang buong katawan ko. Pero ang pinakamasakit ay yung blankong pakiramdam sa loob ng isip ko. Sinubukan kong alalahanin ang pangalan ko. Wala. Ang mukha ng mga magulang ko. Wala. Kung paano ako napunta dito. Blanko. May pumasok na isang babae. Maganda siya. Mga 25 anyos siguro. Na may malungkot pero maalagang mga mata. Ngumiti siya sa akin. Isang niting pilit. David, sabi niya, gising ka na. David daw ang pangalan ko. Ako to, si Leah. Pagpatuloy niya. Asawa mo. Asawa. Isang salitang dapat may katumbas na libu-libong alaala, pero para sa akin, isa lang itong tunog na walang kahulugan. May inilabas nitong mga litrato. Isang lalaking nakangiti, nakamukha ako pero mas masaya. Kayakap ang babaeng ito sa isang beach. Isang litrato ng kasal. Isang litrato sa harap ng isang lumang bahay na kahoy. Ito tayo, sabi niya, habang tinuturo ang mga litrato. Naaksidente ka. Nabago kong ulo mo. Sabi ng doktor, temporary amnesia lang daw. Babalik din ang lahat. Tumanggo lang ako. Ano pa bang magagawa ko? Para akong isang bagong silang na sanggol na kailangang turuan tungkol sa sarili niyang buhay. Si Leah ang naging guro ko. Siya ang naging album ng mga nawawalang alaala. Ang hindi ko alam, may mga pahina sa album na yon na siya mismo ay takot buklatin. At may mga litrato na hinding-hindi niya ipapakita sa akin. Pagkalabas ko ng ospital, dinala ko ni Leah sa bahay namin. Yung bahay sa litrato. Isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Luma na at napapaligiran ng mga mayayabong na halaman. Maganda pero mabigat sa pakiramdam. Hindi mo ba natatandaan? Tanong ni Leah, puno ng pag-asa. Dito ka lumaki. Bahay pa to ng mga lolo't lola mo. Umiling ako. Para sa akin, isa lang itong bahay ng mga estranghero. Habang nililibot namin ang loob, patuloy ang pagtuturo iya. Ito yung paborito mong silya, yung tumba-tumba. Diyan sa may bintana ka laging nagkakape. At ito ang kwarto natin. Ang kwarto namin ay malaki. Ang kama gawa sa maitim at mabigat na kahoy. Pero ang pinakapansin-pansin sa buong bahay ay ang mga haligi nito. 4 na dambuhalang poste ng kahoy mula sa hig hanggang kisame na halatang napakatanda na. Ang kahoy maitim at makinis na parang laging basa. Wow! Ang tibay!
sabi ko habang hinihimas ko ang isa sa mga haligi sa sala. Biglang nanigas si Lia. "Huwag," sabi niya. Ang boses niya halos pabulong. "Huwag mong masyadong hawakan yan." "Bakit?" "Pamahiin lang ng mga tatanda. Masama raw. Halika, magpahinga ka na." Hindi ko na siya kinulit. Pero mula noon, napansin ko na iniiwasan niyang mapalapit sa mga halidi. At napansin ko rin na tuwing gabi, bago kami matulog, may ginagawa siyang isang bagay na kakaiba. Naglalagay siya ng isang maliit na unan sa sahig sa tabi ng haligi na pinakamalapit sa kama namin, na para bang may pinapahigaan siyang isang panauhing hindi ko nakikita. Sinubukan kong maging komportable. Sinubukan kong isipin na ito ang bahay ko. Pero hindi ko kaya. Bawat sulok, bawat gamit, parang sumisigaw na hindi ako taga rito. Para akong isang multo na naglalakad sa bahay ng ibang tao. At ang pinakamatindi, pakiramdam ko, hindi lang ako ang multong naroroon. Sinabi ng doktor na ang pagtulog daw ay makakatulong sa pagbabalik ng alaala ko. Pero ang unang panaginip ko sa bahay na yun ay isang bagay na gusto ko na lang sanang ibaon sa limot. Nakatulog ako ng mahimbing. Pagod ang katawan, pagod ang isip, at sa gitna ng pagod, pumasok ang panaginip. Nasa isang madilim na gubat daw ako. Gubat na hindi ko pa nakikita. Ang mga puno, dambuhala at walang dahon. Ang lupa, malambot at maputik. Nakatayo lang ako, hindi makagalaw. Tapos, narinig ko ang isang tunog. Ang tunog ng mga nababaling sanga. May papalapit. Isang bagay na mabigat. Sinubukan kong tumakbo pero ang mga paa ko ay parang nakabaon sa putik. Palapit ng palapit ang tunog. Hindi ko makita kung ano pero ramdam ko ang bigat niya. Ramdam ko ang lumang niyang presensya. At bigla, naramdaman ko na lang siya sa likod ko. Isang malamig na hangin at isang bigat. Isang dambuhalang bigat ang dumagan sa dibdib ko. Para akong pinatungan ng isang malaking bato. Hindi ako makahinga. Ang mga baga ko gustong sumabog. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nagpumiglas ako, pero habang nagpupumiglas ako, lalong bumibigat ang nakadagan sa akin. At sa gitna ng aking paghihirap, naamoy ko siya. Amoy ng lumang kahoy na nabubulok, amoy ng lupa, at amoy ng isang bagay na matagal nang patay. Nagising ako, sumisigaw, humahabol sa hininga. Basang-basa ako ng pawis. Si Lia, ginigising ako. Takot na takot ang mukha. "David, anong nangyari? Nananaginip ka ba?" Hindi ako makasagot. Hawak ko lang ang dibdib ko na hanggang ngayon ay masakit pa rin na parang may nakadagan pa ring hindi nakikita. "Bangungot," sabi ko sa wakas. "Isang masamang panaginip lang." Pero alam kong hindi. Ang sakit sa dibdib ko, ang hirap sa paghinga, at ang amoy ng nabubulok na kahoy, sobrang totoo ng lahat. Hindi yun panaginip lang. Isang pagdalaw, isang babala, isang pagpapakilala. Kung anuman ang nakatira sa bahay na ito,
Ayaw niyang natutulog ako ng mahimbing. Para tulungan akong makaalala, inilabas ni Leah ang lahat ng aming mga photo album. Umupo kami sa sala at isa-isa niyang ipinakita sa akin ang mga kabanata ng buhay na hindi ko matandaan. Ito, noong graduate ka, isang batang David na nakatoga, mas payat, nakangiti. Ito, noong una tayong mag-date. Kaming dalawa, kumakain ng ice cream, parehong nahihiya pa. Ito yung kasal natin. Masaya, maganda, puno ng mga taong hindi ko kilala. Pinilit kong maghanap ng koneksyon. Isang kislap ng alaala, pero wala. Para akong nanonood ng pelikula ng ibang tao. Habang tinitignan ko ang mga litrato, may napansin akong isang pattern. Isang bagay na maliit at madaling palampasin. Sa isang litrato namin sa isang beach, sa likod ng isang puno ng niyog, may isang maitim na anino. Isang malaki at bilugang anino na hindi tugma sa liwanag ng araw. Ano to? Tanong ko. Dumi lang siguro yan sa lente, sabi ni Leah. Sa isang litrato sa Pasko, kasama ang buong pamilya niya, sa bintana sa likod, may isang malabo at maitim na hugis. Parang mukha ng isang malaking babae. Refleksyon lang yan, mahal, sabi ni Leah. Sa litrato ng kasal namin, sa likod ng mga abay, sa isang madilim na sulok ng simbahan, nandoon na naman siya. Isang malaki, maitim, at walang hugis na anino. Paulit-ulit, sa halos lahat ng masasayang litrato, lalo na yung mga kuha sa labas o malapit sa mga puno, nandoon siya. Isang hindi inaanyayahang bisita, isang tagamasid mula sa dilim. Sino to, Leah? O ano to? Nakita ko ang takot na dumaan sa mga mata niya pero mabilis niya itong itinago. Wala nga yan, David. Anino lang. Dumi. Hayaan mo na. Pero hindi ko na kayang hayaan. Dahil ang aninong yun, ang malaking hugis na yun, may pamilyar sa kanya. Ang bigat, ang presensya. Para siyang yung bigat na dumagan sa dibdib ko sa panaginip ko. Ang album na dapat sana'y magbibigay sa akin ng mga sagot ay lalo lang nagdulot ng mga tanong. Sino ang pangatlong tao sa relasyon namin? At bakit sa tuwing masaya kami, lagi siyang nasa paligid, nagmamasid mula sa dilim? Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa ibang bagay, sa pag-aayos ng bahay, lalo na sa hardin. Doon ko nakilala si Mang June, ang hardinerong kinukuha ni Leah linggo-linggo para maglinis. Isang matandang lalaki na halos kasing tanda na ng mga puno sa bakuran. Isang hapon, habang nagkakape kami, tinanong ko siya tungkol sa bahay. Nako, Sir David, matagal na po itong bahay na to, sabi niya. Ang kwento po ng mga ninuno ko, bago pa man ito itinayo, isang malaking gubat daw po talaga dito.
At yung mga haligi sa loob, tanong ko, ang lalaki, saan galing yung kahoy na yon? Tumingin si Mang John sa akin na para bang sinusukat kung kaya kong tanggapin ang sagot niya. Iisang puno lang po yan, sir. Isang dambuhalang balete na pinutol para gawing pundasyon at haligi ng bahay. Sabi po ng lolo ko, isang buwan daw nilang pinakiusapan ang nakatira sa puno bago nila ito pinutol. Ang nakatira? Opo, ang mga engkanto o kung anuman. Pero may isa raw pong hindi umalis. Yung pinakamatanda, yung reyna nila. Ayaw niyang iwanan ng kahoy. Sumama raw po siya sa bahay. Bigla akong kinilabutan. Naalala ko ang panaginip ko. Ang bigat, ang amoy. Nagpatuloy si Mang John. Kaya nga po may pamahiin dito sa amin. Bawal na bawal matulog malapit sa mga haligi na yan. Lalo na sa haligi sa master's bedroom. Diyan daw po pinakamalakas ang espiritu. Kapag natulog ka raw diyan, dadaganan ka niya. Uupuan ka sa dibdib mo hanggang sa hindi ka na makahinga. Ang tawag namin dyan, bangungot. Bangungot. Hindi lang isang masamang panaginip, isang pangalan ng isang nilalang, isang pangalan para sa bigat na dumagan sa akin. Ang lola niyo po si Ma'am Elena, alam niya yan. Kaya nga po may unan siyang laging inilalagay sa tabi ng haligi sa kwarto niyo. Isang alay, isang paalala sa kung sino man na huwag siyang gambalain sa pagtulog. Pag alis ni Mang John, pumasok ako sa bahay at tinignan ko ang 4 na dambuhalang haligi. Hindi na sila mga poste lang para sa akin. Sila na ang mga buto ng isang nilalang na pinatay at ang bahay, ang libingan nito. Masahol pa ang bago nitong katawan at kami, natutulog kami sa loob nito. Sinabi ko kay Lia ang lahat ng sinabi ni Mang John. Hindi siya nagulat. Parang alam na niya. Kaya nga sinusunod ko ang mga bili ni Lola David. Sabi niya, para sa kapayapaan. Pero ang kapayapaan sa bahay na yun ay parang isang manipis na yelo na anumang oras ay pwedeng mabasag. At isang gabi, nabasag nga ito. Gabi-gabi bago matulog, tinitignan ko ang mga litrato namin. Nagbabaka sakaling may maaalala. Noong gabing yun, ang tinitignan ko ay yung litrato namin sa beach. Yung masaya. Yung tumatawa kami. Pinilit kong alalahanin ang tunog ng alon, ang init ng araw, ang pakiramdam ng buhangin. Nakatulog ako habang hawak ang litrato. At pumasok ang isang alaala. Nasa beach daw ako. Kasama ko si Lia. Parehong-pareho sa litrato. Pero hindi kami tumatawa. Umiiyak si Lia. Nagmamakaawa. At ako?
ako ay hinihila o siya papunta sa madilim na tubig. "Huwag, David. Parang awa mo na," sigaw niya sa panaginip ko. Pero ang lalaki sa panaginip na may mukha ko ay walang emosyon, malamig, walang pakialam. "Kailangan," sabi nito sa isang boses na hindi sa akin. May hinihintay siya. Tumingin ako sa may dalampasigan. Sa ilalim ng mga puno ng niyog, nakatayo ang isang anino. Yung anino mula sa mga litrato. Pero ngayon ay malinaw na. Isang malaking babae, sobrang taba, nakasuot ng itim na bestida. Ang mukha niya malabo pa rin. Pero nakangiti siya. Isang ngiting gutom. Nagising ako, sumisigaw, pawis na pawis. Tinignan ko si Leah na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Tinignan ko ang mga kamay ko. Ang mga kamay na ito sa panaginip ko ay kayang manakit. Hindi na ako sigurado. Ano ang totoo? Yung masayang lalaki sa litrato? O yung halimaw sa panaginip ko? Ang amnesia ko ba ay isang blankong pahina? O isang pader na itinayo para itago ang isang napakapangit na katotohanan? Baka ang dahilan kung bakit wala akong maalala ay hindi dahil sa aksidente. Baka ito ay dahil may mga bagay sa nakaraan ko na ayaw nang ipaalala sa akin ng sarili kong isip. Mga bagay na kasing dilim ng tubig sa panaginip ko. Hindi na ako mapakali. Ang magamaling alaala ay paulit-ulit na sa isip ko. Kinonpronta ko si Leah. "May tinatago ka sa akin," sabi ko sa kanya isang umaga. "Sino ba talaga ako, Leah? Bago ang aksidente, mabuti ba akong tao?" Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Yung takot na matagal na niyang itinatago sa likod ng mga pilit na ngiti. "Anong ibig mong sabihin, David? Mabait ka. Mahal mo ko," sabi niya, nanginginig ang boses. "Huwag mo kong lukuhin," sigaw ko, at nagulat ako sa sarili kong boses. Puno ito ng galit na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Nakikita ko sa mga panaginip ko, sinasaktan kita. Sino yung babae sa mga litrato? Yung anino? Sabihin mo sa akin ng totoo. Umiyak siya. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, lumabas ang katotohanan. Hindi anino yun. Siya yun. Yung bangungot. Ang bantay ng bahay na to. Ayon sa kanya, bago pa kami ikasal, nagkaroon na ako ng mga sleepwalking episodes. Minsan nakikita niya akong nakatayo sa tabi ng haligi, bumubulong. Minsan sa gitna ng gabi bigla na lang akong sumisigaw. Sabi niya may mga pagkakataon daw na paggising niya, may mga galos siya sa braso, pero hindi ko raw maaalala. "Dinala kita sa doktor," sabi niya. "Stress. Sabi nila, night terrors. Pero alam ko, David. Alam ko na may koneksyon ka sa bahay na to. Sa punong yan. Kaya nung naaksidente ka at nawalan ng alaala, naisip ko na baka ito na ang pagkakataon.
na baka kapag kinalimutan mo ang lahat, makakalimutan ka na rin niya. Para akong sinampal, ang buong buhay na ipinepresenta niya sa akin, ang masayang pagsasama, ang perpektong nakaraan ay isang kasinungalingan. Isang magandang kwento na ginawa niya para takpan ang isang pangit na katotohanan. Kaya ba takot na takot ka sa akin? Tanong ko. Hindi siya sumagot, pero ang mga luha sa mata niya ang nagsabi ng lahat. Ang asawa ko ay hindi tagapag-alaga. Siya ay aking bantay. At ang kinatatakutan niya ay hindi ang kung ano mang nasa bahay. Ang kinatatakutan niya ay ako. Ang pag-amin ni Leah ay nag-iwan sa akin ng isang malaking tanong. Kung hindi ako yung masayang David sa mga litrato, sino ako? Isang blanko. At ang kalikasan ay ayaw sa vacuum. Kung may blanko, kailangan itong punan. Naging obsesyon ko ang mga haligi, lalo na yung nasa kwarto namin. Kung may koneksyon ako sa kanila, kailangan kong malaman kung ano. Isang gabi, habang tulog si Leah, kumuha ako ng isang maliit na kutsilyo. Lumapit ako sa dambuhalang poste, nakatabi ng kama namin. Ang pintura nito ay makapal na, maraming patong, resulta ng halos 100 taon. Dahan-dahan, sinimulan kong kayurin ang isang maliit na bahagi malapit sa sahig, sa parteng hindi masyadong nakikita. Habang kumakayod ako, ramdam ko ang lamig ng kahoy at ramdam ko rin ang isang bagay pa, isang mahinang panginginig, o baka guni-guni ko lang. Sa ilalim ng puting pintura ay isang layer ng berde. Sa ilalim ng berde, isang layer ng dilaw. Hanggang sa umabot ako sa hubad na kahoy. Maitim, matigas, at may mga marka. Hindi mga ordinaryong marka. Mga ukit, mga letra. Itinutok ko ang flashlight ng cellphone ko. May mga pangalan na nakaukit. At sa tabi ng bawat pangalan, isang petsa. Ignacio, 1928. Felipe, 1955. Antonio, 1989. Mga pangalan ng mga lalaki. Ang mga petsa marahil ay petsa ng kamatayan o petsa ng pagkawala. Nagpatuloy ako sa pagkayod. Sa ilalim ng mga pangalang iyon, may isa pa. Mas bago ang ukit. Medyo naninginig ang pagkakasulat. David. At sa tabi nito, ang petsa. Ang petsa ng aksidente ko. Para akong binuhusan ng isang drum ng yelo. Hindi ito listahan lang. Ito ay isang talaan. Isang talaan ng mga biktima o ng mga atawan. Isang talaan ng mga kaluluwang kinain ng bahay na ito. At ako ang pinakabago.
Ang amnesia ko ay hindi lang pagkawala ng alaala. Ito ay pagbubura. Ang paghahanda sa isang blankong canvas para sa isang bagong pintor. Biglang bumukas ang ilaw. Si Lia, nakatayo sa pinto. Maputla ang mukha. Nakita niya ang kinayakayod ko. Nakita niya ang mga pangalan. David, anong ginagawa mo? Tanong niya pero alam na niya ang sagot. Itinuro ko ang pangalan ko na nakaukit sa kahoy. Sino sila, Lia? Sino si Ignacio? Sino si Felipe? Sino si Antonio? Umiling siya. Umiiyak. Hindi ko alam. Mga ninuno mo siguro. At ako, kasama na ba ako sa kanila? Alam kong isa na lang ang paraan para malaman ang totoo. Hindi si Lia, hindi ang mga litrato, hindi ang mga doktor. Ang panaginip, ang bangungot. Kung ang nilalang na iyon ang may kagagawan ng lahat, siya rin ang may hawak ng mga sagot. Kailangan ko siyang harapin. Noong gabing iyon, ginawa ko ang isang bagay na kabaliktaran ng lahat ng sinasabi ng instinct ko. Inalis ko ang kama namin sa gitna ng kwarto. Itinulak ko ito at idinikit sa tabi mismo ng dambuhalang haligi. Hinawakan ko ang malamig at makinis na kahoy. Kung may gusto kang sabihin, bulong ko, eto na ang gabi. Natulog ako o mas tamang sabihin, naghintay ako. At dumating siya. Sa panaginip, nasa parehong madilim na gubat ako. Pero ngayon, hindi ako tumayo lang. Naglakad ako papunta sa direksyon ng tunog ng mga nababaling sanga. At sa isang maliit na liwanag, nakita ko siya. Ang Batibat. Isang dambuhalang babae, hubad at sobrang taba. Ang buhok niya mahaba at magulo na parang mga ugat ng puno. Ang balat niya kulay lupa. Nakaupo siya sa isang malaking sanga ng isang patay na puno. At sa paanan niya may isang lalaking nakahiga, walang malay. Ako o ang dating ako. Lumapit siya sa akin sa panaginip. Ang bawat hakbang niya, yumanig ang lupa. Hindi siya nagsalita, pero ang mga imahe ay pumasok sa isip ko. Pinakita niya sa akin ang katotohanan, ang aksidente. Hindi ito isang car crash. Ang dating David, ang David bago ako, ay nalaman ang tungkol sa kanya. Nalaman niya ang tungkol sa sumpa at sinubukan niyang lumaban. Kumuha siya ng gas at sinubukan niyang sunugin ang haligi sa kwarto. Pero lumaban ang Batibat. Sa gitna ng gabi, habang hawak ng dating David ang apoy, dumating ang bangungot, pero hindi sa pagtulog, sa realidad. Ang anino sa kwarto ay nagkahugis, nagpumiglas ang dating David, natakot, at sa kanyang pag-atras, nadulas siya at ang ulo niya ay tumama sa kanto ng kama.
hindi siya namatay, pero ang isip niya nabura, naging blanko at nakita ng Batibat ang isang pagkakataon, isang katawang walang nagmamay-ari, isang bahay na walang laman, isang perpektong sidlilan. Hindi na niya kailangang manatili sa kahoy, pwede na siyang magkaroon ng bagong tahanan. Ang mga maling alaala na masama galing sa kanya, ang mga alaala ng pagiging malupit, yun ang sinusubukan niyang itanim sa akin para tuluyan ng mabura ang dating David. Ang mga masasayang alaala naman, yun ang kwento ni Leah, ang pader na sinusubukan niyang itayo para protektaan ang kahit anong natitira sa akin. Nagising ako, pero ngayon walang sigaw, walang takot, tanging isang malamig na pag-unawa. Kinaumagahan, kinausap ko si Leah. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Okay ka lang? Hindi ka sumigaw kagabi?" sabi niya. "Okay lang ako," sagot ko. At sa unang pagkakataon, totoo yun. Alam ko na ang lahat. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa Batibat. Paano ko ipapaliwanag yun? Pero sinabi ko sa kanya ang naintindihan ko. "Ang David na minahal mo, Leah, wala na siya," sabi ko. At nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Namatay siya noong gabing na aksidente siya. Ang naiwan ay ito. Itinuro ko ang sarili ko. Isang blankong album. Walang laman. Niyakap niya ako, umiiyak. "Hindi, babalik din siya. Babalik din ang mga alaala mo." Umiling ako. Hindi na. At siguro mas mabuti na yun. Ayoko nang maging anino ng isang taong hindi ko nakilala. Ayoko nang mabuhay sa mga litratong hindi ko maalala. Hinawakan ko ang mga kamay niya. "Pero pwede tayong magsimula ulit. Pwede tayong gumawa ng mga bagong litrato, isang bagong album, para sa atin, para sa bagong ako." Ito ang naging desisyon ko. Hindi ako lalaban sa Batibat. Paano ko lalabanan ang isang bagay na kasing tanda ng punong yon? At hindi rin ako magpapasakop. Pinili ko ang gitna. Tumira pa rin kami sa bahay na yon, pero nagbago ang mga patakaran. Hindi na ako natutulog sa kwartong yun. Ginawa namin itong isang silid-aklatan. Ang kama inalis namin. Ang haligi hinayaan naming nakatayo sa gitna, parang isang bantayog. Ang una na alay ni Leah, nandun pa rin. Pero dinagdagan ko. Isang baso ng tubig at isang kandila. Isang pagkilala, isang kasunduan ng kapayapaan. Hindi na bumalik ang mga masasamang panaginip, pero hindi rin bumalik ang mga alaala ko. Nanatili akong blanko, pero unti-unti pinupunan namin ni Leah ang mga pahina. Isang litrato sa binyag ng anak namin. Isang litrato sa unang araw niya sa eskwela. Masaya ba ako? Hindi ko alam, pero payapa ako. Isang gabi, habang tinitignan ko ang mga bagong litrato na nakasabit sa pader, may naramdaman akong isang malamig na hangin sa batok ko at isang boses na hindi na boses ng panaginip kundi isang malinaw na bulong sa isip ko. "Magandang kwento," sabi nito. Hindi ako natakot. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng picture frame. Gumiti ako. At sa unang pagkakataon, ang ngiti ko pakiramdam ko ay akin talaga. "Salamat," sagot ko sa isip ko. Hindi ko alam kung ako ba ay isang lalaking natutong makipamuhay sa kanyang trauma o isang sidla na natutong makipagkasundo sa kanyang laman. Siguro, pareho. Ang mahalaga, ang album na dating blanko, ngayon ay may mga bago ng litrato. At sa likod ng bawat ngiti, alam kong may isang anino na nagmamasid, hindi na bilang isang kaaway,
kundi bilang isang tahimik na co-author ng aking bagong buhay.